Papaano kaya pag nagharap ang dating Pangulong Duterte at itong si Royina Garma sa House at magtanungan, hindi kaya may lumabas na bagong impormasyon? Bakit siya umalis ng Pilipinas at nagpunta ng Amerika? Yan ang malaking katanungan. Yun ba ay talaga lang sila'y pupunta ron? O talagang may tangkasang Huwag na bumalik. huwag nang bumalik at takasan na itong ginaganap na hearing ng Quadcom? O siya ba ay nung mabalitaan niya na darating ang dating Pangulong Duterte dahil iniimbitahan, di ba? Yan, oo. At napakinggan niya yung ating sinasabi na paano kaya pag nagharap ang dating Pangulong Duterte at itong si Royina Garma sa House at magtanungan, hindi kaya may lumabas na bagong impormasyon? Yun ang, alam mo, puro sa pantaha tayo ngayon dyan. Hindi niya lang maiwasan yan. Oo nga eh. Siyempre, kumbaga, ang masasabi lang natin, mga Sunod mo posibilidad. po ang puti. Maaaring yung sa pantaha natin, di baka nga wala doon. Pero ano ba talaga ang dahilan bakit bigla siyang umalis? Sa Alam ba ng Quadcom na siya pupunta ng abroad, no? siyempre hindi naman. Yun na nga. Ba't nila papalayain, di ba? Ako sa tingin ko, mukhang hindi nila alam na tutuloy sa ibayong dagat, pag-alis eh. Paano nakalabas ng bansa, di ba? Kasi wala naman siyang hold departure Yun nga, order. wala. Oo. Bakit hindi sinabi nung immigration kaagad, di ba? Bagay. Wala din naman siya. Ang tawag doon yung parang Watch list. Wala eh. Nasa watch list. Wala din naman rin, siya. Baka yung nagtanong sa kanya doon, nakakita ng passport, hindi rin man niya sa kilala. Di ba? Pero halimbawa yan, wala namang kaso sa kanya. Wala namang dahilan para pigilan siya. Wala. Ano ang otoridad ng immigration kahit pa sabihing nakita sa doon sa San Francisco At i-deport, di ba? o yun hulihin, eh di ano yun, lalabag ba sa kanyang karapatan yung right to travel? Kung may abogado yan dyan, pwede nilang questionin yun. Di ba? Di ba? Kung bakit mo ako papauwiin, wala naman akong kaso. O kaya kung ang idadahilan lang ay yung Quadcom na may ongoing investigation, hindi naman ito kaso sa korte. Wala sa kabalo. First person siya. Tama. Diba? Pero ang malinaw, Nelson, inamin ni Secretary Boying Rimulya na siya ang nagpigil sa kanya, Nagpahuli. Nagpahuli. Technically, hinulit naman talaga siya, no? Yes. Nagpigil sa kanya, kasama yung kanyang anak, doon sa Amerika. Di ba? Ang malaking katanungan dyan ay pagka ito, halimbawa, ay tinanong na dyan, anong dahilan? Bakit ka umalis? Di ba? Lilitaw na ngayon dyan. Ano ba? Tinatakasan mo ba yung... kasi kasabay nung kanyang pansamantalang pagpapaloy sa bisinidad ng Kamara ng Batasang Pambansa, iyang pangangakong anytime na ipatawag siya, ay... Makakabalik siya. Pero siguro palagay ni Garma, nasabi ko na lahat eh. Wala na akong idadagdag pa siguro dyan. Sapat na siguro ang aking mga ipinahayag. At ayaw ko rin siguro makita ng mukhaan kung dadalo talaga ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Baka kasi, di ba? Baka magka-bouquet yan eh, di ba? Lalo pa, at tinitiyak, di ba, nung nakaraan dyan, kahapon ba yun? Tinanong natin kung ang Pangulong Duterte ay may paunang pasabi na ayaw na niya dumalo, di ba? Yun na nga. Ang sabi nila ay, hindi, imbitahan natin ang Pangulo. Nung marinig nila na hindi dadalo, hindi, dapat dumalo yan. Pero ngayon, Yan na. kinumpirma na po, ha? Kumpirmado ng dating Chief Presidential Legal Counsel at Presidential Spokesperson Attorney Salvador Panelo na ang Pangulong Duterte ay pupunta bukas. Handa na po ang Pangulo, pupunta na siya bukas. Ito ay kanina pang umaga, kahapon pa eh, di At ang ba? katunayan nga raw, linggo pa pala, andito na pala ang Pangulo. Well, hindi ko lang alam kung Ganun talagang ba? nasa Metro Manila na raw, dating Pangulong Duterte. Ang sabi ho ni Panelo, wait, Quadcom, you don't need to subpoena or to invite. Kukomprontahin. Ha? Hindi na kailangan magpalabas Hindi na. ng tag doon, yung... Wala nang contempt? di ba yung sa abogado niya, padadalan daw ng ano eh. Yung testificandum. Kung ano mo lang tawag doon, no? Ang sabi po niya, oy, mga House Committee, Quadcom, lalong-lalo na ka na, Paduano, kukomprontahin ka ni Pangulong Duterte
Ba? Oo, kasi sabi nyo, maghihiring kayo ng Martes, Oh. ng Miyerkules, Oo. 10 a.m. bukas. 11 yan eh. Tama ba? 13, 13 pala, 13, oo. Pupunta na ang Pangulo, wag na, dapat nandiyan kayo lahat, ha? Oo. Gusto kayong makita ng Pangulo? May boses tayo. Gusto mo bang marinig? Ganun ba? Andiyan na. Sige nga. Parinig at sige nga. Baka sabi nyo, you're putting words into words is another horses. Hindi na horse mouth. Ay, sige, pakinggan natin ang pahayag ni Atty. Sal Panelo. Okay. Sige. The Audio. day after tomorrow, ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay dadalo dyan sa Quad Committee hearing. Kaugnay dyan sa mga extrajudicial killing na yan. Kaya yung mga may lakad sa inyo, cancelin nyo muna para mapanood nyo live. At sigurado maraming I can imagine kung anong mangyayari doon. Titingnan natin yung mga tapang nitong mga kongresistang ito. Makakaharap na nila, yung hinahamon nila. Hindi sila uurungan ito. Alam niyo ba yan may kwento ko sa inyo, ha? Basta aaten mo siya at yung mga Ayun. Ayun. Ang Aha. malinaw na pahayag. Alam nyo, may kwento ako eh. Oh. Dadalo sa... Hindi na ito rin naikwento eh, di ba? At ang problema, mayroon tayong latest bago man ang hali, Nelson. Nung marinig itong konfirmasyon Yung konfirmasyon. kasi, ito pa, kahapon pa kinumpirma to eh, di ba? Kahapon ba yan ba? Akala ko Kasi kayo naibalita natin kanina umaga a eh. day after. Oo nga, tama. Ibig sabihin, Oh. alam na nila na may pagdinig ng Miyerkules bukas. Okay. Kasi, so, 11 pa lang, sinabi na okay, call, pupunta kami dyan. Anong bago? Ang bago, yan, nasa hawak mo. Eto, Oh, nasa dyan. Yan na. inanunsyo ng Kamara Okay. na ang nakatakdang pagdinig ng Quad Committee sa Nobyembre 13 Bukas ay... ay inilipat sa Nobyembre 21. Ay, so isang linggo ang makalipas. Ito So, po, ito Oh. ang dahilan. Bakit? Bakit inilipat? Natakot ba kayo? Oho. Dahil dadalo ang dating Pangulo? Ito ang kanilang justification. Oh. Nagdesisyong ilipat ang petsa ng pagdinig upang bigyang daan ang mas maayos na paghahanda. Aba, ibig Kami sabihin, handaan. hindi sila nakahanda pagka ang Pangulong Duterte na ang nandyan. Gusto mo marinig? Meron pa? Mayroon po, sasabi ko May naman sa sobe? iyo. Hindi nga, baka naman, sabi nga nila ay, You're putting the words in the horse's horse. mouth. Sabi ng lola ko, pakiganyan, impertinente. Pakinggan natin. Sige nga po. Ano sabi ng horse? Hindi, Barbers to. May sabi. Ay, Barbers. Barbers, Okay, hindi okay, horse. sige. Okay. Congressman Barbers, ano po masasabi ninyo? Wala pa ba? Hindi, meron. Ang sabi ni Barbers, Sabi ni Natalie Pichi, nakat na mayroon kasi silang press con kanina. oo, mesa Well, sige. Anyway, sige. Oo. Ano na lang nilalaman yung liham? ang lipat ho ng petsa ay upang matiyak ng lahat ng mga kinakailang dokumento at ebidensya ay maipapasa at maihahanda ng maayos. Marami umanong nais maging witness sa pagdinig, kaya dapat munang masiguro kung sino sa kanila ang may kredibilidad na humarap sa pagdinig. Apa! Oo. Akala ko ba gitil kayo sa dating Pangulo? Oo nga, na di ba? para bagang lahat kayo ng witnesses, baliwala kayo. Priority Yan ang nga. dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit hindi nyo muna unahin ang dating Pangulo, di ba? Ngayon, ang... Total available sa bukas. Yun na nga. Sabihin nyo, yung ibang witness, wag muna kayong dumalo sapagkat ang pagdinig ay nakatutok lamang at nakatuon sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Habang kayo naghahanda ng inyong mga sasabihin at ano pa man, kasi narinig ko kahapon, di ba, pinarinig din natin, si Congressman Stephen Paduano, handang-handa na eh. Yan nga eh. Ready na sa kanyang mga itatanong sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, Nelson. Ang katunayan, sabi pa nga niya, hindi. Oh. Kung yung abogado lang ang dadalo, hindi pwede. Dapat si Duterte mismo. Yun. Di ba? Naglolokohan lang ba tayo dito? Ayun nga eh. Ngayon, ito ngayon ang tanong niya. Kung sabihin ni Pangulong Duterte, naglolokohan lang ba tayo dito? Ayun. Paano ganyan? Alam mo bang hamon ni Pangulong Duterte sa kanila, ha? Oo.
Kung itatanungin nyo ko, ang gusto ko, 10 araw, marathon hearings, sunod-sunod. Wanto sawa. Ang tindi naman talaga naman. ano? Parang nung pinapalis sa Senado, Sir, Mr. President, tapos na po. Ano? Yan lang ang itatanong niyo sa akin? Pinapunta nyo pa ako rito? Pinapunta niyo pa ako dito? Oo nga, ano. Paano ngayon ito, Nason? Sino ang natatakot talaga? Oo nga, no. Di ba? Oo, bakit kasi dati, nung ayaw dumalo ni Duterte, sabi, bakit kayo natatakot dumalo rito? Di ba,